Nananatiling mataas pa rin ang presyo ng luya sa ilang pamilihan ngayon. May epekto rin kaya ito sa presyo ng iba pang gulay? Nako, yan po ang aalamin straight from ating Nyora na live po ngayon sa Mandaluyong Public Market. Mami Chiki, bukod po sa luya, kumusta po ang bentahan ng mga gulay dyan? Well, umpisahan natin sa luya dahil tama ka, mataas nga ang bentahan ng luya ngayon. Iniisip nyo nga, actually kung isipin ninyo kung bakit, maiisip nyo rin na dahil ang taas siguro ng demand ng luya ngayon, hindi lang sa pagluto, pero sa kung ano-anong bagay pa, di ba? Hindi yung mga nagpupunta sa palengke para maghanap ng pangsangkap sa kanilang gulay at tinola at kung ano-ano pa. Pero marami ang bumibili ng luya para sa mga tsaa, para sa mga yung salabat at kung ano-ano pa ibang mga gamit. Kaya tumataas yung demand, tumataas din ang presyo, di ba? Tama ba yun? Nandito tayo. Yes, ma'am! Yes! Kasama po natin ngayon si Ma'am Flora Puring Viñas, ang ating suking vegetable vendor dito po sa marketplace sa Mandaluyong Public Market. Tama po, no, ma'am? Mataas ngayon ang luya? Opo. Opo, so sabi ninyo nasa 200 per kilo. Ay. Ano po yung mababa nung last month? Last month, Opo. nasa 150 lang Nasa yan. 150, so biglang taas. Ano Biglang po? taas nga ulit ng luya ngayon. Opo. At ito nga, nung nag-research tayo, nung ganitong mga panahon, nung June, nung 2024, I'm sure na naalala nyo, nung June 2024, Mababa pa luya. bumaba na 180, pero umakyat bigla nung Umakyat June sa nung 300 pesos. nag-pandemic. Nung pandemic Oo, pa. kasi- Pero okay naman po ang 200 kung dyan na lang. Sa tingin nyo ba, igagalaw pa? Hindi naman siguro. Opo. Dahil marami naman dumarating na stock. May stock naman. Opo. Pero binibili pa rin po ba ang inyong luya kahit na ganong presyo? Opo. Okay naman. Kasi ito po yung hindi talaga pwedeng wala tayo sa ating mga kusina, hindi po ba? Opo. Dahil lahat yata ng ating... Lulutuin. ano po ang naiisip ninyo? Agad-agad ako, tinola. Alam ko, nandyan ang luya. Ano pa? Sinigang. Sinigang. Sinigang ba? Naalis, para pampaalis na lansa, ma'am. Okay. Tapos syempre lahat ng paksiw. Oo. Opo. Ano pa? Saan nyo pa linalagay ang luya ninyo? Gumagawa po ba kayo ng salabat sa bahay? Ay, siyempre, may kasamang tanlad. Ayun, wow, sarap naman. So yan, ilan lang yan sa mga gamit ng luya. Ano pa ba ang ating mga presyuhan dito? Yung iba pong mga gulay, katulad ng kalabasa na nasa 60 pesos, yan po ba ay mataas o mababa ngayon? Okay lang po yan, presyo. Okay, steady. Patatas nasa 100 pesos. Ang sibuyas na puti nasa 100 pesos at sibuyas na pula nasa 120. Lagi bang mas mataas manang puring yung sibuyas na pula kesa sa sibuyas na puti? Opo. Laging mas mahal. Oo. Okay. Kamusta po ang presyong 100 per kilo sa sibuyas? Yan po ba ay maganda o medyo mataas? Maganda po. Okay. Usually, ano yung mataas na nakikita niyo presyo ng sibuyas? Hindi pa naman tumataas kasi ngayon. Pagka tinasan deliver, siyempre tataas din kami. Okay. Naka-steady pa nagdi-deliver. Oo. Yung pinakamataas na nakita ninyong presyo ng sibuyas, natatandaan Naku, niyo ba? Diyos ko, umabot noon ng 700. Ay, grabe! Naalala ko rin yun, yung nag-hoard na tayo, di ba? Ang sarap ngayon bumili ng sibuyas na puti. Naalala niyo ba yun, mga mami? Nung nag-hoard tayo ng sibuyas, di ba hindi natin siya mahanap-hanap, kaya ngayon masaya tayo na sa 100 to 120 per kilo. Depende kung gusto nyo ay puti o pula. Ang bawang, maganda na ng presyo ng 160, hindi po ba? Opo. 160 per kilo. Sayote, ayan, maganda, 40 per kilo. Sa ilang ganito po ba ang nagkakasya na kukuha natin sa 1 kilo? Sayote. Minsan, 3, 4. Wow! So, pwede na yan ito nga, pwede rin sa tinola at Opo. pwede na igugulay nyo lang, igigisa nyo lang. Naku, ito po. Chapsuy. Chapsuy. Isa sa mga paborito natin. Maganda po presyo at 40 per kilo. Carrots, 80 to 100. Ang kamatis, nasa 80 to 100. Ang talong, 80 to 100 per kilo po yan. Ang repolyo, nasa 100 per kilo. Ang mustasa, 50 to 60. Ang pechay, ganun din. At ang labanos, nasa 120 per kilo. Ito po bang inyong luya? Alam ko may dalawang klase ng luya, hindi po ba? Yung parang Taiwan. bata.
Taiwan. Tapos meron yung parang bata, meron yung... Hindi pa magulang. Hindi pa magulang. Ito po, Magulang na ay po yan. magulang na. Pero hindi po yung, di ba yung magulang, yung swapa, magandang magulang, di ba? Opo. Ayan. Ano po ba ang pinagkaiba nung hindi pa magulang at saka yung Mas magulang? masarap yung magulang. Ito Malasa. po. Ano ba ang itsura nung hindi pa magulang para malaman natin? Maputi. Maputi. So, ang hanapin nyo pala po ay medyo mas dark. Oo, brown. Okay. Ang sa presyo po ba, may pagkakaiba po yung hindi pa magulang at saka yung magulang? Yun po sa dating. Po? Sigun po, kung minsan mas mababa ang mura. So depende rin po kung mas maraming stock ngayon. So ang tinda nyo lang dito po ay yung magulang. Opo. So hindi na kayo kailangan pumili. So 200 per kilo. At ang alam ko, ano po ba ang mas matagal ang buhay? Ang shelf life, yung hindi pa magulang, yung mga bata, or yung ito? Ito, magulang. Ito. So gano'ng katagal po ito sa Kahit atin? isang buwan. Kahit isang buwan, kailangan po ba naka-ref? Hindi. Hindi. Nakaganito. Kayo po ba, kailan kayo binabalatan nyo muna bago igayat? Pagka gusto mo, minsan nuugasan na lang namin. Minsan yung hugasan na lang. O yung pala ang tip. Siguro mas mananatili yung sustansya pag nandyan yung balat. Di po ba? Ugasan mo, tapos tagtarin mo na. Tapos tatarit. Sige po. Okay. Maraming salamat sa inyong tip. Magulang ang mas magandang bilhin na luya. At saka siguro mas mura pa ngayon. So bili na kayo ng luya kasi baka tumaas pa next week. Malay natin. Di po ba? Okay, ma'am. Maraming salamat muli. At alam nyo, suki naman ako. So babalik kami. Bisitahin namin kayo ulit dito sa thank you. marketplace. Back to studio. Oh, kailangan natin yung luya kasi pampaganda yan ng boses. Maraming salamat, Mami Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.